My topic is all about conflict. So what is conflict? Conflict, it has happened between two or more people that has disagree or they have their own different opinions, goals, and needs. In short, conflict is about disagreement. So, it has happened between the people who has their own different views, different opinions na gusto nilang i-share, na nagkakaroon sila ng problema kasi hindi masunod yung gusto nila. It is because hindi naaayon sa paningin ng iba. Like, for example, other suggestion mo, suggest ka ng magandang way para mas mapadali yung trabaho, pero some other people naman na katrabaho mo, ayaw yung way mo. Gusto nila yung yung ibang way nila, like for example, other way nila na mas feeling nila mas better na gawin kaysa yung naisip mong idea. Doon nagkakaroon ng conflict kapag hindi nagkakasundo yung tao. There are 3 types of conflict. First is task conflict. So, what is task conflict? Task conflict, it is happen when the team members disagree about what the work is and how to do it. Like, for example, sa hospitality industry, sa hotel, merong dalawang employee sa front desk. Yung isa na-assign ng supervisor sa check-ins, which is si Ana, yung na-assign sa check-ins. Si Miguel naman, na-assign naman siya sa billing issues. So, ang nangyari is, biglang may malaking grupo na dumating. So, nag-cause yun ng biglang pagdami ng mga nagpapa-check-ins. Kasabay nun yung mga nagtatanong about sa billing ng hotel. So, si Ana, na-expect niya na tutulungan siya ni Miguel sa pagmamanage ng check-ins. Pero, hindi nang nangyari. Ang nangyari is si Miguel, in-insist pa rin niya na mag-stick siya dun sa task na binigay sa kanya ng supervisor na sa billing lang siya mag-focus. So, kasi nga, crowded na yung nasa check-ins, kaya inaasahan sana ni Ana na tulungan siya. Pero hindi pa rin siya tinulungan. Nag-stick pa rin siya dun sa task niya. Kaya, dun na sila nagkaroon ng hindi pagkakasundo. Kung ano nga bang dapat na mas unahing, mas mahalaga na task. Next is relationship conflict. So, what is relationship conflict? Relationship conflict, it comes from the personal issues or dislike between the team members. So, ang example nito is si Maya and Anton. Si Maya at Anton ay magkatrabaho sa front desk. So, si Maya is recently nakaka-experience ng stress due to her family problem. So, dahil sa family problem niya, is naging tahimik na lang siya and less collaborative na siya. So, akala ni Anton na ini-ignore lang siya ni Maya and hindi siya gusto. Kaya, si Anton na lang yung nag-adjust. Iniwasan na lang niya si Maya and nagiging less collaborative na rin siya kay Maya. So, ang nagsasuffer dito is yung pag-teamwork nila sa isa't isa. So, hindi na nga sila makapag-usap na maayos. Hindi na sila makapagtulungan na maayos kasi nga hindi na sila nag-uusap. So, yun ang mangyayari kaya nagkakaroon ng relationship conflict kasi due to miscommunication. So, third is process conflict. So, what is process conflict? Process conflict, it is happen when there is a confusion about how the task to be done and who will do it. Like, for example, sa isang hotel, meron dalawang chef. Yung isa is head chef and the sauce chef. So, yung head chef, mas gusto niya naka-follow siya sa strictly step-by-step process na paggawa ng dish. While the sauce chef naman, mas prefer niya yung shortcuts para mas mapadali yung pagpe-prepare ng food. So, nagkaroon sila ng disagreement about kung paano nga ba nila lulutuin yung dish na yon ng effectively and efficiently. So, they disagree about how to cook it. So, nakaka-apekto yun sa quality service ng food and then sa speed na din ng pag-deliver ng food. So, let's move on to the types of conflict. Next
Next, we proceed to the cause of conflict. So, there are 5 causes of conflict. Number 1 is miscommunication. Miscommunication is happen between the people who misunderstood each other's words or actions. Like, parang kanina nga sa example ko, kila Ana and Anton, na misinterpret ni Anton kung bakit kung bakit tahimik lang si Ana sa kanya. Kasi nga, due to her family problem, na misinterpret yun ni Anton. So, doon pumapasok yung conflict na miscommunication kasi hindi na sila nag-uusap. Kaya, nagkakaroon sila ng disagreement. Yan. Naging less collaborative na si Anton. Next is different values and beliefs. So, people may have their different own opinions and cultural views. So, like kanina nga sa example ko is yung conflict between the head chef and the sauce chef. May kanila silang paraan kung paano nila gawin yung dish. So, meron silang kanya-kanyang opinion kung paano nila isolve yung problem. So, meron tayong kanya-kanyang mga cultural views na pinapaniwalaan. Kaya minsan, yung mga paniniwala natin ay hindi naaayon sa gusto din ng iba or sa pinaniwalaan ng iba. Kaya nagkakaroon tayo ng disagreement between that kasi hindi tayo nagkakasundo sa gusto nating mangyari or sa pinaniniwalaan nating dapat. Oh my God! Wow! Next is role confusion. So what is role confusion? Role confusion, it happen between the members who are not sure about their responsibility. So, nakakaroon tayo ng conflict kapag hindi natin alam kung ano nga ba talaga yung role natin, kung ano nga ba dapat yung responsibility natin as an employee, kung ano nga ba yung task na dapat nating mas tutukan. If whether we should be focus on our own task or makikipag-team up ba tayo or tutulungan ba natin yung kapwa natin para mas mabilis yung work. Ito nagkakaroon ng conflict kapag hindi natin alam kung ano yung role natin na gagawin sa work. Yun lang. Next is unfair treatment. So, unfair treatment, some feels like ignored or not feel appreciated. So, nangyayari naman yan minsan sa isang company. Like, for example, a manager, meron siyang favorite na tao na mas pinapaboran niya, kaya pinromote niya. Kaysa dun sa iba na mas deserving pa sa position na yon, na mas better pa yung performance and mas equal pa yung pinibigay niya kaysa dun sa pinromote niya. Kadalasan nangyayari din yan sa mga company. Gusto yung favoritism. Last is resource shortage. Resource shortage, they may not have been enough time, budget, and tools to finish their work. Like, for example, equipment shortage. So, some company nangyayari to na yung iba is konti lang yung computer nila kasi kadalasan yung computer nila is sira yung mga units. So, the employees, nagsishare lang sila sa outdated na computer para matapos yung task nila. So, dahil nga sira-sira yung ibang units nila, nagkakos yun ng slow productivity sa pagpasa ng mga trabaho nila, sa pag-accomplish ng mga task nila. So, yun yung nagiging cause kung bakit nagkakaroon ng slow productivity sa isang company. Next, let's talk about the outcomes of a conflict. So, if we manage it well, it will result a positive outcome. Like, for example, a better understanding, mas magkakaunawaan kayo ng katrabaho mo kung na-manage mo yun in a positive way. And then also, we may improve natin yung teamwork natin as a co-workers. And then also, we've been more creative solutions. Mas dali natin yung mga problema nating masolusyonan kung mariresolvehan natin yun in a positive way, and also mapo-foster natin yung friendly work environment. But if hindi natin yun mamamanage ng tama,
in a negative way, ang mangyayari sa atin is mas-stress tayo, magkakaroon tayo ng frustration. And then also, magkakaroon din tayo ng poor performances sa work natin. Then, madadamage natin yung relationship natin as a co-workers. And then, magkakaroon tayo ng toxic environment. Pag hindi natin yun na manage ng tama. So, magiging negativity outcomes ang kinalabasan pag hindi natin na-solve yun ng